Sa isang maaraw na umaga, muling umandar ang isang magarang itim na sports car sa campus parking lot ng sikat na universidad. Pagbukas ng pinto, bumaba ang isang dalagang nakasuot ng mamahaling damit at designer sunglasses. Ito ay si Valerie, anak ng isang kilalang negosyante. Sikat siya sa buong campus, hindi lang dahil sa kanyang kagandahan, kung hindi pati na rin sa kanyang kayamanan. Ngunit sa kabila ng kanyang itsura at karangyaan, marami ang hindi gusto si Valerie dahil sa kanyang pagiging mayabang at matapobre. Habang naglalakad si Valerie papunta sa building, hindi siya nagmamadali kahit alam niyang sobrang huli na siya. Nakataas ang kanyang ulo. Walang kahit katiting na pagsisisi sa kanyang kilos. Sa kanyang isip, ay walang sino man sa paaralan ang makapagsasabi sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang mga tingin ng mga estudyanteng naiinggit sa kanyang kagandahan at yaman. Pagdating niya sa classroom, nagsimula na ang discussion ng professor. Ngunit walang pasintabi si Valerie at basta na lamang niyang binuksan ang pinto. Tumigil ang lecture at napatingin ang lahat sa kanya. Diretso siyang umupo sa bakanting upuan. Hindi man lamang bumati o nagpakita ng respeto. Napatingin ang profesor, si Ginoong Santos kay Valerie, at nagtaas ng kilay. Kilala niya ang dalaga. Hindi ito ang unang beses na ginawa ni Valerie ito. "Good morning, Valerie," sabi ni Ginoong Santos. Halatang may sarkasmo sa kanyang boses. "Buti naman at sumipot ka." Umikot lang ang mata ni Valerie at walang imik na naupo. Wala siyang pakialam sa mga titig ng profesor o ng kanyang mga kaklase. Napabuntong hininga na lamang si Ginoong Santos. Alam niyang walang magagawa sa ugali ni Valerie. Kahit gusto niyang pagsabihan ito, ay wala siyang lakas ng loob. Kilala niya ang ama ni Valerie, isang makapangyarihang negosyante na nagbibigay ng malalaking donasyon sa universidad. Ang anumang galaw na ikagagalit ng pamilya ni Valerie ay maaaring makasira sa kanyang karera bilang guro. Habang patuloy ang discussion, tahimik lamang si Valerie. Naglalaro ng kanyang cellphone sa ilalim ng mesa. Hindi siya interesado sa lecture dahil para sa kanya, hindi niya na kailangan ng edukasyon. Sa isip niya, wala nang hadlang sa kanyang landas papunta sa pagiging CEO ng kanilang kumpanya. Matapos ang klase, dumiretso si Valerie sa kantin. Nakita niya ang kanyang mga kaibigan na sina Mika, Jenny, at pati na rin si Trish. Pawang mga kagaya rin niyang mayayaman at maaarte. Lumapit siya sa kanila na tila walang nangyaring kakaiba sa kanyang pagpasok sa klase. "Anong ginagawa niyo?" tanong ni Valerie nang mapansin ang isang babaeng nakaupo sa sahig. Basang-basa mula sa tubig na itinapon sa kanya ng grupo. Nasa tabi ng babae ang basag na tray ng pagkain. "Wala lang, trip lang namin," sagot naman ni Mika habang nilalaro ang buhok niya. "Hindi na babagay ang mga pobreng katulad niya dito sa paaralan. Nakakasira ng tanawin." Tumaas ang kilay ni Valerie at tinirapan ng basang babae. "Ay, wag na nga nating patulan yan. Gutom na ako. Tara na, kain na tayo." Tumawa ang kanyang mga kaibigan at bago pa sila tumalikod, sinipa pa ni Trish ang tray ng kawawang babae. Sabay-sabay silang nagtawanan habang si Valerie ay walang pakialam na naglalakad patungo sa counter upang mag-order ng pagkain. Habang kumakain, pinag-usapan nila ang nalalapit nilang OJT. "Kailangan na pala nating maghanap ng OJT placement," sabi ni Mika habang tumatayo upang kunin ang kanyang iced tea. "Ready ka na ba, Val?" Natawa naman si Valerie. "OJT? Ano ba yan? Hindi ko na yan kailangan. Automatic na akong magiging CEO ng kumpanya namin. Sabi sa akin yun ni Dad. Akin na daw yun pagtapos kong graduate." "Grabe, ang swerte mo," sabi ni Jenny habang namamangha. "Pero kailangan pa rin natin yan para graduate." Nakangiti si Valerie. Taas noong sumagot. "Hindi, walang sino man ang makakapalag sa gusto ko. Ako ang magmamana ng lahat at ako ang masusunod." Halos maglaway sa inggit ang kanyang mga kaibigan. Alam nilang malayo sa kanilang mga pangarap ang tagumpay na automatic nang makakamtan ni Valerie. Pero si Valerie,
Wala siyang iniisip kung hindi kung papaano magiging madali ang lahat para sa kanya. Lumipas ang ilang araw at dumating na ang araw na kailangan na nilang magsimula ng OJT. Habang ang mga kaklase niya ay abalang naghahanap ng kani-kanilang internship placements, si Valerie naman ay dumiretso sa opisina ng kanyang ama, ang CEO ng kanilang malaking kumpanya. Pagpasok sa opisina, sinalubong siya ng kanilang sekretary, si Mr. Reyes, isang matandang lalaki na matagal nang nagtatrabaho sa kanilang pamilya. "Good morning, Miss Valerie. Papasok ka na ba kay Sir Hector?" Tumango lamang si Valerie at dumiretso sa opisina ng ama. Pagpasok, agad niyang ibinalita, "Dad, OJT na namin ngayon. Remember our deal? Ako na ang magiging CEO pagkatapos ng graduation ko, hindi ba?" Ngunit sa halip na masayang pagtanggap, seryosong tumayo ang kanyang ama mula sa kanyang lamesa at hinarap itong si Valerie. "Valerie, may narinig ako patungkol sa ginawa mo sa campus." "Ha? Ano naman yun, Dad?" Sagot ni Valerie, kunwari walang alam. "May binubuli na naman kayong estudyante." Galit na sabi ng kanyang ama. "May mga larawan ka kasama ang mga kaibigan mong nang mamaliit at nananakit ng iba. Anong akala mo sa sarili mo, ha?" Kumunot ang noo ni Valerie. "Dad, wala akong kinalaman dun, no? Sila lang naman yung may gusto nun. Kaibigan ko lang sila." "Valerie," sabi ng ama habang pinapakita ang mga litrato. "Nakita ko ang lahat. Kitang-kita ko. Nakasama ka sa pang-aabuso." Hindi makapagsalita si Valerie nang makita ang mga litrato. Alam niyang hindi siya makakailag sa mga ebidensya. Huminga ng malalim si Valerie. Walang emosyon sa kanyang mukha. At iniba ang usapan. "Okay, fine. Pero Dad, hindi naman siguro ito makakaapekto sa kasunduan natin, di ba?" Napangisi ang kanyang ama. Pero halatang galit ito. "Mali ka, Valerie. Napagpasyahan ko na. Hindi ikaw ang magmamana ng kumpanya. Hindi ka pa handa. Masyado kang irresponsable at walang respeto sa kapwa. Paano mo hahawakan ang isang malaking kumpanya kung ganyan ka?" Napamulagat si Valerie. "Dad, hindi po pwedeng gawin to. Napag-usapan na natin yan." "Hindi, Valerie." Matigas ang sagot ng kanyang ama. "Bago mo makuha ang kumpanya, kailangan mo munang patunayan na kaya mong maging responsable. Kaya bilang parusa, magsisimula ka sa pinakamababa, bilang janitress sa 15th floor, kung saan naroon ang Graphic and Design Department." Halos mahulog ang panga ni Valerie. "Janitress? Dad, seryoso ka ba? Hindi ako papayag. Ako janitress? No way." "Oo, janitress," sagot ng kanyang ama. "Kailangan mong maranasan ng hirap bago ka umangat para matutunan mong pahalagahan ang lahat ng tao, kahit pa sila'y nasa ibaba." Nagpantig ang tenga ni Valerie sa narinig. Galit na galit siyang tumayo at sumigaw. "Hindi ako papayag. Hindi ako janitress." Sabay talikod at nagmamadaling lumabas ng opisina. Habang naglalakad siya sa hallway, naluwa siya sa sobrang inis. "Paano na to?" tanong ni Valerie sa sarili. Naalala niya ang mga sinabi niya sa kanyang mga kaibigan. Pinagmalaki pa niyang siya na ang magiging CEO ng kanilang kumpanya. Pero ngayon, isang janitress lang pala siya. "Hindi ko matatanggap to," bulong niya sa sarili. "Hindi ako papayag." Ngunit kahit galit siya, alam niyang kailangan niyang gawin ng OJT para siya ay graduate. Hindi niya na alam kung saan siya patungo. Isang araw habang nakahiga si Valerie sa kanyang malambot at marangyang kama, hindi mapigilan ng kanyang isip ang mga bagay na bumabagabag sa kanya. Naka-on ang cellphone niya at nag-scroll siya sa social media. Tila hinahanap ang kasiyahan o aliw mula sa mga post ng iba. Bigla, napahinto siya sa isang post. Mga kaibigan niya, suot ang mga corporate attire. Masayang nagtatrabaho sa kanilang mga opisina. Kitang-kita ang kanilang mga ngiti at ang caption ng post ay, "First day at work, dream job unlock." "Ang saya naman nila," bulong ni Valerie sa sarili. Sila, ang kanyang mga kaibigan, tila mabilis na nakahanap ng trabaho, habang siya naman, isang anak ng negosyante, ay narito lamang sa kwarto, nagmumukmok at walang ginagawa. Napabuntong hininga siya. Napaisip siyang mag-apply na lamang sa ibang kumpanya. Ngunit sumagi kaagad sa isipan niya ang masakit na katotohanan. Anak siya ng mayamang CEO
at masyadong nakakahiya kung mag-apply siya sa ibang kumpanya. Hindi bagay sa kanya na humingi ng trabaho sa iba kung kaya naman ng pamilya niya na bigyan siya ng posisyon. Nakakahiya, nasabi niya sa kanyang sarili. Anak ako ng negosyante, tapos mag-apply lang ako sa ibang kumpanya? No way. Mas nanaig ang kanyang pride at dignidad. Pinatay na lamang niya ang kanyang cellphone. Isinara ang mga mata at pinilit na isipin kung ano ang susunod niyang gagawin. Kailangan niyang magtrabaho. Hindi pwedeng wala siyang grade sa OJT. Napadilat muli si Valerie at bigla siyang napaisip. Wala namang nakakakilala sa akin sa kumpanya ni Daddy, di ba? Bulong niya sa sarili. Minsan lang kasi siyang lumalabas sa kanilang mansyon at bihira siyang makita ng mga empleyado sa kanilang kumpanya. Tanging ang sekretary lamang ng kanyang ama ang may ideya kung sino siya. Kung magtatrabaho siya bilang janitress, tiyak na walang makakakilala sa kanya. Basta lang hindi niya ipapakita ang kanyang tunay na pagkatao. Pero naisip rin niya ang sobrang kahihiyan kapag nalaman ng mga empleyado na anak siya ng CEO at nagtatrabaho bilang isang janitress. Nakakainis! Napasigaw na lamang si Valerie sa inis at bumangon mula sa kanyang kama. Agad siyang nagbihis. Determinado siyang harapin ang kanyang ama at magmakaawa na huwag siyang gawing janitress. Baka mapabago pa niya ang isip ng kanyang ama at huwag na siyang pahirapan pa. Pagdating niya sa opisina ng kanyang ama, agad siyang pumasok ng walang katok. Nagulat si Mr. Salazar sa biglaang pagpasok ng kanyang anak. Ano na naman, Valerie? Tanong ng kanyang ama. Kita ang pagod at inis sa mukha nito. Papayag ka na ba sa kondisyon ko? Imbes na sumagot, ay lumod si Valerie sa harapan ng kanyang ama. Isang eksenang bihirang-bihira niyang gawin. Daddy, please. Umiiyak na pagmamakaawa ni Valerie. Gawin mo na lang akong CEO. Pangako, magiging responsable ako. Babaguhin ko ang ugali ko. Please, Daddy. Alam mong kaya ko to. Tila walang epekto ang kanyang mga luha. Umiling lamang sa kanya ang kanyang ama. Matigas ang desisyon nito. Hindi, Valerie. Sagot ng kanyang ama. Kailangan mong matuto. Hindi sa lahat ng oras, pera at pangalan ang magliligtas sa'yo. Kung hindi ka magiging mabuti sa kapwa mo, papaano mo pamumunuan ng isang kumpanya? Hindi mo mababago ang desisyon ko. I hate you, Daddy. Anak mo ko, pero pinapahirapan mo ko ng ganito. How could you? Naiiyak na sigaw ni Valerie. Trust me, Val. It's for your own good. Marami kang matututunan kung susunod ka sa kagustuhan ko. Kumoyom ang kamaan ni Valerie at padabog na tumalikod. Napahinto si Valerie at tila nawala ng pag-asa. Wala na talaga siyang magagawa. Humakbang na siya at tumabas ng opisina at umiyak pa rin. Ilang araw ang lumipas at halos hindi lumalabas ng kwarto si Valerie. Wala siyang ibang ginagawa kung hindi ang magsinungaling sa kanyang mga kaibigan. Sa bawat chat ng mga ito, palagi niyang sinasabi na CEO na siya ng kumpanya nila. Kahit ang totoo, hindi pa siya nakapagsisimula ng trabaho. Kamusta na, Val? Tanong ng isa sa mga kaibigan niya. Busy ka na ba, CEO? Napangiti si Valerie, kahit labag sa loob niya. Oo naman. Sobra. Ang daming meetings at mga desisyon na kailangan gawin. Nakakapagod pero worth it. Wow, sana all. Sagot ng isa. Bisitahin ka namin sa rest day namin, ha? Nataranta si Valerie. Ay, hindi pwede. Bawal makipagkwentuhan sa mga empleyado. Maigpit ang security sa office. Baka mabawasan pa ako ng sweldo. Natawa siya kahit pasakit ang kanyang mga sinasabi. Nako, sayang naman. Sagot ng mga kaibigan. Balitaan mo na lang kami, ha? Matapos ang usapan, huminga ng malalim si Valerie. Paano niya haharapin ang katotohanan? Wala siyang trabaho. Wala siyang OJT. Wala siyang kahit na ano. Hanggang sa isang araw, nagising siya ng maaga. Mag-isa sa kanilang mansyon. Nag-almusal siya, pero wala siyang gana. Kailangan ko na talagang magtrabaho. Bulong niya sa sarili. Kung hindi, wala na akong grade sa OJT. Napabuntong hininga siya. Sabunot ang buhok at mabilis na nagtungo sa banyo para maligo. Nang matapos, ay nagbihis na nga siya at dumiretso na sa opisina ng kanyang ama. Pagpasok niya, nakita niya ang kanyang ama na abala sa trabaho nito.
Halatang stress na ito sa dami ng mga papeles at meetings. Wala akong oras, Valerie, sabi ng kanyang ama nang hindi man lamang tumingin sa kanya. Kung para lang ito sa pagpupumilit mo, huwag ka nang magsalita. Hindi magbabago ang isip ko. Nagulat si Mr. Salazar nang marinig ang sumunod na sinabi ni Valerie. Daddy, papayag na po ako. Seryosong sabi ni Valerie. Papayag na ako magtrabaho bilang janitress. Napatingin ang kanyang ama. Halatang nagulat ito. Talaga? Sigurado ka ba? Huminga ng malalim si Valerie. Opo, pero may kondisyon po ako. Palitan mo ang pangalan ko sa record. Ayokong malaman ng kahit sino na anak mo ko. Nakakahiya, Daddy. Reputasyon ko ang nakataya rito. Napangiti ang kanyang ama. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Tama ang desisyon mo, anak. Kailangan mong matutunan ang mga bagay na hindi kayang ibigay ng pera. Hindi ko sisirain ang reputasyon mo, anak. Pero kailangan mong gawin ito. Walang emosyon sa mukha ni Valerie. Ngunit sa loob-loob niya, labag na labag sa kanyang kalooban ng lahat ng ito. Ngunit wala na siyang ibang magagawa. Kailangan niyang gawin ang lahat upang sa huli, siya pa rin ang maging CEO. Fine, Daddy, sagot ni Valerie. Gagawin ko to. Pero tandaan mo, isang araw, ako ang magmamana ng lahat ng ito. We will see, anak. Nakangiti sabi ng ama. Isang umaga, nagising si Valerie nang bigla niyang marinig ang malakas na tunog ng kanyang cellphone. Sa sobrang antok, halos hindi niya mapansin na tumatawag na pala ang kanyang ama. Antok pa rin siyang sinagot ito at halos mabingi sa lakas ng boses sa kabilang linya. Valerie! Sigaw ng kanyang ama. Bakit hindi ka pumasok sa trabaho? 7:00 ng umaga ang pasok mo, pero 9:00 na. Hulaan ko, nasa kama ka pa rin. Napahirap si Valerie at pasimpleng tumingin sa orasan. Totoo nga, 9:00 na. Wala siyang gana, pero kailangan niyang bumangon dahil alam niyang lalo lamang siyang mapapagalitan ng kanyang ama. Opo, Papa. Maliligo na po ako. Sagot niya. Sinusubukang ikubli ang tabad niyang boses. Bilisan mo na at pumunta ka na dito. Galit na sabi ng ama bago ibinaba ang telepono. Napabuntong hininga si Valerie at pilit na bumangon. Ayoko talaga nito. Sa itong kalokohan. Bulong niya sa sarili habang naglalakad patungo sa banyo. Matapos maligo, nagbihis na siya at sandali pang nag-breakfast. Nang matapos, saka lamang siya dumiretso patungo sa opisina ng kanyang ama. Pagdating niya sa opisina, ay agad siyang humarap sa ama. Inaantok pa rin habang nakatayo. Kitang-kita sa mukha ng kanyang ama ang pagkadismaya. Valerie, hindi ka man lang pumasok sa tamang oras. Seryosong sabi ng ama habang tinitignan siya ng mabigat. At inaantok ka pa ha? Sobrang tamad ng ugali mo. Paano ka magiging CEO niyan? Ay nako, ewan ko sa iyong bata ka. Umirap na lamang si Valerie at napabuntong hininga. Ano ba ang una kong gagawin ngayon? Inis niyang tanong, halatang walang gana. Huminga ng malalim ang kanyang ama bago tinawag ang kanyang sekretary. Pumasok ang sekretary niya. Pitpit ang isang uniforme at pati na rin name tag. Iniabot ito kay Valerie at hindi niya maiwasang magtaas ng kilay nang makita ang itsura ng uniforme. Ang pangit naman ito, maarte niyang sabi habang tinitignan mula taas hanggang baba ang uniforme. Sinamahan siya ng tingin ng kanyang ama, kaya kaagad siyang napatahimik. Tumingin siya sa name tag at napansin ang nakasulat na pangalan. Simula ngayon, tatawagin ka ng Kauri, sabi ng ama. Napabuntong hininga si Valerie at tumango na lamang. Walang ibang magawa. Hindi ko bet ang pangalan pero sige na nga. Bulong niya sa sarili. Ibinigay ng sekretary ang mga detalyadong tagubilin sa kanya kung ano ang mga dapat niyang gawin at kung saang bahagi ng opisina siya magsisimulang maglinis. Matapos ang maikling pag-uusap, nagtungo na sina Valerie sa ikalimang palapag. Bitbit ang balde ng tubig, liquid soap, at ang mga gamit sa paglilinis. Pagdating niya roon, agad niyang kinuha ang mop at nagsimula ng maglinis ng sahig. Ito na ang buhay ko ngayon? Tanong niya sa kanyang sarili habang pinapahid ang mop sa sahig. Maya-maya isang babaeng mukhang maarte ang dumaan. Tinignan siya mula ulo hanggang paa, para bang minamalit siya nito. Sino ba tong janitress na to? Narinig niyang sabi ng babae sa sarili habang naglalakad papalayo.
Napairap si Valerie. Kung ako lang ang CEO dito, matagal na kitang tinanggal sa trabaho. Inis na bulong niya sa sarili. Napabuntong hininga siya at ipinagpatuloy na lamang ang paglilinis. Ngunit nang ipahid niya muli ang map sa sahig, napansin niyang masyadong basa na ito. Hindi niya alam kung hahayaan niya na lamang itong matuyo o kung pupunasan pa niya ulit hanggang sa mawala ang basa. Nakakainis na talaga ito. Inis niyang sabi sa sarili habang nag-iisip kung ano ang tamang gawin. Habang nakatitig pa siya sa sahig, bumalik ang maarte na babae mula kanina at sa pagkakataong ito, hindi ito tumitingin sa dinaraanan. Diretso itong naglakad sa basang bahagi ng sahig at hindi inaasahang nadulas. Aray! Malakas na sigaw ng babae nang bumagsak ito sa sahig. Naupo sa basang sahig at kitang-kitang naiinis. Hindi napigilan ni Valerie na matawa. Nakarama ka siguro, bulong niya sa sarili. Sinusubukang itago ang kanyang tawa. Napalingon sa kanya ang babae, galit na galit at agad na lumapit kay Valerie. Sinadya mo to, no? Gusto mo talaga akong madulas? Sigaw ng babae, halatang galit ito. Dahil sa lakas ng boses ng babae, ay nagsitinginan ng mga empleyado sa paligid. Naramdaman ni Valerie ang hiya, habang kinukuyom ang kanyang mga kamao. Janitress ka lang, wala kang karapatang kumarap sa akin. Hindi tayo magkapantay. Mataray na sabi ng babae, habang nakataas ang kilay na puno ng panghusga. Tumaas ang kilay ni Valerie, at tanda na sanang sumagot nang bigla na lamang dumating ang isang lalaki na mukhang manager, suot ang formal na damit. Lumapit ito sa kanila at tinanong kung ano ang nangyari dito. Mabilis na sumagot ang maarte na babae. Nadulas ako dahil sa kapalpakan ng janitress na to. Hindi maayos na maglinis. Kaya nadulas ako. Umiling si Valerie at ipinagtanggol ang kanyang sarili. Hindi akong may kasalanan. Hindi ka tumitingin sa dinaraanan mo. Kaya nadulas ka. Halatang basa pa yung sahig ko. Naiinis na ang maarte na babae. At bago mag-walk out, sinigawan niya si Valerie. Hindi tayo magkapantay. Isa kang palpak ni janitress. Umiling na lamang si Valerie. Pinipigilang sumagot. At muling ipinagpatuloy na ang kanyang paglilinis. Ngunit nanatili pa rin sa harapan niya ang manager na kanina pa nanonood sa kanila. Tinignan ng lalaki ang name tag ni Valerie at tinawag siya. Kaori, tama ba? Sa susunod, siguraduhin mong ligtas ang mga daraanan ha, para hindi mangyari ulit ito. May naong sabi ng manager bago ito tumalikod. Napanganga si Valerie sa kanyang narinig. Ano ba to? Ako pa ang sinisisi. So kasalanan ko kung bakit hindi tumitingin sa dinaraanan ng maarting babae na yon. Nakakainis talaga. Kung naging CEO lang talaga ako ngayon, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Sabi niya sa kanyang sarili. Halos hindi siya makapaniwala na ganito na nga ang nangyayari sa kanya. Habang inaayos ang map, iniisip niya ang mga nangyari. Ito pala ang tingin nila sa akin. Hindi pa nga ako nagsisimula, pero ganito na kaagad. Umirap siya at napailing. Okay lang, nagsisimula pa lang ako. Kahit paano, malalagpasan ko rin ito. Makukuha ko rin ang posisyon sa pagiging CEO. At sa kabila ng mga nangyari sa araw na iyon, ipinasok ni Valerie sa isipan niya na kahit mahirap, kailangan niyang pagdaanan ito para sa mas mataas na posisyon sa hinaharap. Kahit nakakahiya, ay gagawin niya ang lahat para patunayan na kaya niyang magtagumpay. Kahit pa magsimula siya bilang isang janitor. Pero sa totoong nararamdaman, labag talaga ito sa kalooban niya. Kung hindi lang kailangan ng OJT at pagiging CEO, ay hindi talaga niya gagawin ang kabaliwang ito. Pagkatapos maglinis ni Valerie ng sahig ng 15th floor, napagdesisyonan niyang puntahan ang opisina ng kanyang ama. Bitbit pa rin niya ang mga gamit panglinis. Naglakad siya papunta sa elevator at pinindot ang floor ng opisina ng CEO. Habang nasa loob ng elevator, napapaisip siya kung papaano siya hihingi ng pasensya sa kanyang ama sa mga pagkakamali niya sa trabaho ngayong araw. Umaasa siyang mabibigyan siya ng pagkakataon na makausap ito ng personal. Pagdating niya sa 20th floor, lumakad siya papunta sa opisina ng kanyang ama. Ngunit bago pa man siya makapasok, hinarang siya ng sekretary ng kanyang ama na si Mr. Reyes. Mabilis itong tumayo mula sa kanyang desk at tinutukan siya ng seryosong tingin. Hindi ka pwedeng pumasok, Miss Valerie, sabi ni Mr. Reyes ng matigas.
Nagtaka naman si Valerie at sinubukang umiti. Ano ba yan, Mr. Reyes? Ako to. Ako ang anak ng CEO. Normal lang na bisitahin ko ang daddy ko, hindi ba? Pero hindi natinag si Mr. Reyes. Pasensya ka na, Valerie. Pero utos ng iyong ama na walang empleyadong pwedeng pumasok dito kung hindi siya mismo ang nagpatawag. Napanga si Valerie sa narinig. Empleyado? Anak ako ng CEO. Hindi mo ba naiintindihan yan? Tumingin lang si Mr. Reyes kay Valerie. Tila hindi apektado sa kanyang sinabi. Ang utos ng iyong ama, kapag nasa loob ka ng kumpanya ay wala siyang kinikilalang anak. Dapat ay profesional ang lahat ng bagay. Ito rin ang paraan para mas matuto ka. Hindi makapaniwala si Valerie. Parang sintok siya sa dibdib sa narinig. Akala niya ay may espesyal siyang karapatan bilang anak ng CEO. Ngunit mukhang hindi yun sapat sa sitwasyong ito. Napilitang tumalikod si Valerie at bumalik sa elevator. Dala na rin ang kanyang gamit. Naglakad siya pabalik sa mas mababang floor. At nang bumaba na siya sa 17th floor, napansin niya ang isang corridor na hindi niya gaanong pinapansin noon. May isang opisina sa dulo ng hallway. At sa pintuan nito ay may nakasulat na Graphic Design Department. Napahinto si Valerie at tumingin sa loob mula sa labas ng pinto. Nakita niya ang mga empleyado na abala sa kanilang mga computer. Gumagawa ng magandang disenyo at edits. Tila walang kapahuran ng kanilang mga kamay. At ang kanilang mga mata ay seryosong nakatuon sa kanilang mga ginagawa. Napansin niyang magaganda ang mga likha nila. Mga logo, posters, at iba't ibang uri ng mga digital artworks na tila hindi nakikita ni Valerie sa kanyang personal na mundo ng yaman at karangyaan. Wow, ang gagaling nila, sabi ni Valerie sa sarili habang patuloy niyang pinagmamasdan ng mga empleyado. Halos hindi siya makapaniwala na may ganitong klaseng trabaho sa kumpanya ng kanyang ama. Para sa kanya, lahat ng ginagawa sa kumpanya ay puro patungkol lamang sa negosyo, pera at mga numero. Hindi niya iniisip na may bahagi ng kumpanya na tumututok sa malikhaing aspeto ng kanilang operasyon. Akma na sana siyang aalis nang biglang may mabilis na naglakad mula sa likod at hindi sinasadyang mabangga siya. Isang babae ang may daladalang tasa ng kape. At dahil sa banggaan, tumapon ang laman nito sa sahig. Bahagyang napaso si Valerie, ngunit hindi naman grabe ang pagkakapasong iyon. Aray naman, reklamo ni Valerie habang pinupunasan ang kanyang braso. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Sabay yuko ng babae habang mabilis na inaalis ang basag na tasa mula sa sahig. Teka, huwag mong gawin yan, delikado yan, sabi niya, ngunit huli na. Ang sugat ay nagdulot na ng kaunting dugo. Nakita ni Valerie na dumudugo ang daliri ng babae dahil sa basag na baso. Sa kabila ng kanyang pagkagulat, nakita ni Valerie na tinakpan ng babae ang kanyang daliri gamit ang isang peraso ng tissue. Agad ring ibinigay ni Valerie ang kanyang panyo at iniabot sa babae na tinanggap rin. Lalapitan pa sana ni Valerie ang babae, ngunit nang matanaw niya ang mukha nito, ay agad siyang napatayo sa gulat. Ito ang babaeng binuli nila noon, kasama ng mga kaibigan niya sa cafeteria. Kinabahan tuloy si Valerie at nagdasal na sana hindi siya nakilala ng babae. Pag nakilala siya nito at nakita siya bilang janitress, ay siguradong masisira ang reputasyon ni Valerie. Bago man makapagbigay ng dagdag na babala si Valerie, lumapit ang team leader ng babae. Galit na galit. Ano na naman ang nangyari dito? Tanong ng team leader. Sorry po, nadulas lang po ako. Sagot ng babae, halatang kinakabahan. Hindi ko kailangan ng sorry. Bago ka pa lang dito, pero palpak na kaagad ang trabaho mo. Bulyaw ng team leader. Hindi makapagsalita ang babae at yumuko na lamang sa iya. Nang hindi inaasahan, tinutok ng team leader ang kanyang tingin kay Valerie. At ikaw, linisin mo ang kalat dito ha. Trabaho mo yan, hindi ba? Utos nito. Nabigla si Valerie. Parang gustong sumiklab ng galit sa kanyang dibdib. Pero pinilit niyang kontrolin ang sarili. Hindi siya pwedeng magreklamo. Alam niyang kasama ito sa kanyang trabaho bilang janitor. Napabuntong hininga siya. Kinuha ang mop at tahimik na nilinis ang natapon na kape at pati na rin ang basag na baso. Habang ginagawa niya ito, pilit niyang iniwasan ng makipag-eye contact sa babae. Ayaw niyang magkaroon ng anumang koneksyon o interaksyon sa babaeng iyon. Hindi niya alam kung bakit, pero may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Sige na,
Mag-CR ka na, tugasan mo yung sugat mo. Sigaw pa ng team leader sa babae. Tumango naman ito. Nakayuko habang tumutungo patungo sa banyo. Nahihiya ito habang tinitiis ang sakit mula sa sugat. Habang pinagmamasdan ni Valerie ang pag-alis ng babae, unti-unting bumalik ang kanyang alaala ng nakaraang mga taon. May mga sitwasyon na napasama siya sa pang-aapi ng iba. At biglang naisip niyang ito rin ay isa sa mga taong naging biktima ng kanyang pag-uugali noon. Hindi siya sigurado, pero may kakaibang takot at guilt na lumitaw sa kanyang dibdib. Bakit ako naapektuhan ng ganito? Tanong ni Valerie sa sarili. Matagal niyang iniwasan ng ganitong uri ng pagninilay. Para sa kanya, ang buhay ay laging masaya dahil siya ay mayaman at lahat ng bagay ay kaya niyang kontrolin. Ngunit ngayon, habang naglilinis siya ng kalat ng isang empleyado, nararamdaman niyang tila may malalim na sugat rin sa kanyang pagkatao. Isang sugat na hindi niya agad mapapansin, kung hindi dahil sa mga pangyayari ngayon. Pagkatapos niyang tapusin ang paglilinis, umupo siya saglit sa isang gilid ng opisina at nagmuni-muni. Ano nga ba ang tunay na halaga ng kanyang posisyon at kayamanan kung ang respeto ng mga tao sa kanya ay hindi dahil sa tunay na pagkatao niya, kung hindi dahil lamang sa pangalan ng kanyang pamilya? Habang nag-iisip, naramdaman niyang bumalik ang dating ugali, ang kayabangan, ang tiwala sa sarili na lahat ay magagawa dahil siya ay si Valerie, anak ng CEO. Ngunit kasabay nito, nararamdaman niya ang bagong tanong sa kanyang isipan. Ano ba talaga ang pagkatao ko nang wala ang pangalan ng aking pamilya? Isang araw, ako rin ang magiging CEO dito. Bulong ni Valerie sa sarili. Pilit na binobuo ang kanyang bagong plano sa isipan. Habang nag-aayos siya ng mga gamit, muling sumagi sa kanyang isipan ang babaeng nabangga niya kanina. Paano kung malaman ng babae kung sino talaga siya? Paano kung aalalahanin nito ang kanyang pang-aapi noon? At gantihan siya. Pinilit ni Valerie na iwaksi ang mga tanong na iyon. Ngunit masyadong malalim ang guilt na bumabalik sa kanya. Ngunit ngayon, wala siyang magawa kung hindi ang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Sa kabila ng lahat ng nangyari, alam ni Valerie na wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang harapin ang bagong buhay na ipinapataw sa kanya ng kanyang ama. Isang buhay na magtuturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng trabaho, pagsusumikap, at respeto sa ibang tao. Pagkatapos ng nakakapagod na araw, umuwi si Valerie sa kanilang mansyon na halos hindi na makagalaw sa pagod. Bitbit ang pagod na katawan. Agad siyang umakyat sa kanyang kwarto. Inagis ang mga sapatos at dumiretso sa kanyang kama. Nararamdaman niyang halos sumisigaw ang kanyang katawan sa pagod. Pero wala siyang ibang magawa kung hindi ang humiga at huminga ng malalim. Pagtingin niya sa kanyang cellphone, bumungad ang dose-dose ng mga chat mula sa kanyang mga kaibigan. Napailing siya. Walang balak na sumagot. Sobrang pagod ako ngayon. Grabe, first day ko pa lang pero ganito na kaagad ang nararamdaman ko. Paano na lang sa mga susunod pang araw? Babawian ako ng buhay nito eh. Bulong ni Valerie sa sarili. Hindi niya kayang makipag-usap o magpanggap na masaya sa kanila sa mga oras na ito. Nakatitig lang si Valerie sa kisame. Iniisip ko anong nangyayari sa buhay niya. Biglang sumagi sa kanyang isipan ng babae kanina. Ang babaeng nakapanggahan niya kanina. Hindi ko akalain na gano'n ang buhay niya. Noon palaging pinagtatawanan namin siya. Pinubuli siya sa campus. At hanggang sa trabaho ay pinubuli pa rin siya. Hindi ba siya marunong lumaban? Napaisip si Valerie at hindi niya napigilang makaramdam ng kaunting awa. Habang iniisip niya ito, naaalala rin niya na baka hindi lang ang babaeng yon ang nasa kumpanya para mag-OJT. Paano kung may iba pang mga schoolmates dito? Paano kung makita nila ako? Nakakahiya. Kinakabahan siyang bigla sa ideya na baka pagtawanan siya kapag nalaman nilang siya ang anak ng CEO ay nagtatrabaho bilang janitor. Napapikit si Valerie. Umaasang kahit papaano hindi siya makikilala. Ilang minuto ang lumipas at narinig niyang bumukas ang pinto sa sala. Bumangon siya mula sa kama. Sumilip sa labas at nakita ang kanyang ama na mukhang pagod na pagod rin. Bumaba si Valerie papunta sa kusina para uminom ng tubig. Habang papalapit siya, napansin siya ng kanyang ama. Bakit hindi ka sumabay sa akin pa uwi? Tanong nito. Napahirap si Valerie. Walang kamag-anak sa trabaho, hindi ba? Kahit nauna na akong umuwi. Sagot niya, halatang may nanakit sa kanyang boses.
Nagpatuloy siya sa pag-akyat pabalik sa kanyang kwarto. Pero bago pa man siya makalayo, tinawag muli siya ng kanyang ama. Sabay na tayong kumain, anak. May dala akong paborito mong pagkain. Napalingon si Valerie at nakita ang paper bag na bitbit ng kanyang ama. Natanaw niya ang paborito niyang pagkain. Kahit papaano ay nawala ang kanyang inis. Umupo siya sa mesa, habang ang kanyang ama naman ay nagbukas ng mga container ng pagkain. Tahimik silang nagsimulang kumain. Maya-maya, nagsalita ang kanyang ama. Binili ko to para sa iyo, Valerie. Para sa first day mo bilang empleyado sa kumpanya. Napangiwi si Valerie. Empleyado nga, pero janitor naman. Sarkastikong tugon niya. Natawa ang kanyang ama, pero pagkatapos ay bigla itong sumeryoso. Alam mo naman na ginagawa ko to para sa iyo, anak. Para sa kabutihan mo. Tumaas ang kilay ni Valerie. Kabutihan? Hindi ko naman nararamdaman na para sa akin to, Daddy. Napabuntong hininga na lamang ang kanyang ama. Alam ko na ngayon ay hindi mo pa naiintindihan. Pero darating ang araw na makikita mo rin na may dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Hindi ito para parusahan ka, anak. Nakatitig lang si Valerie habang iniisip ang sinasabi ng kanyang ama. Patuloy lang itong nagbigay ng payo. Kung buhay pa ang mami mo, matutuwa siya sa ginagawa mo. At pati na rin sa plano ko para sa iyo. Alam kong mahal ka niya at gagawin ko ang lahat para sa kabutihan mo, anak. Naging tahimik si Valerie. Hindi alam kung papaanong tutugon. Ngunit ramdam niya ang bigat na sinseridad ng kanyang ama. Natanaw niya ang mga mata ng kanyang ama at halata ang kalungkutan nito na para bang namimiss ang kanyang asawa. Mahal na mahal kita, Valerie. Sana alam mo yan, anak. Sabi ng ama. Napatuloy sila sa pagkain, ngunit hindi na nawala sa isipan ni Valerie ang sinabi ng kanyang ama patungkol sa kanya. Kinabukasan, pumasok si Valerie sa ikalawang araw niyang bilang janitor. Habang naglilinis siya sa hallway, biglang lumapit sa kanyang babaeng nakita niya kahapon. Ngumiti ito at iniabot ang isang maliit na panyo. Salamat ulit sa tulong kahapon, sabi ng babae, halatang nahihiya. Bumili ako ng bago kasi may mantsa na yung panyo mo kahapon. Nagulat si Valerie at natigilan. Hindi niya inaasahan na babalikan siya ng babae. Huwag na, ayos lang yon, sabi niya, pero ipinilit ng babae ang panyo. Please, tanggapin mo na. Maliit lang na bagay ito, pero gusto kong magpasalamat. Pilit ng babae. Iniabot muli ang panyo. Wala nang nagawa pa si Valerie kung hindi ang tanggapin na lamang ito. Sige, salamat, sabi niya, sabay tingin sa name tag ng babae. Dayan pala ang pangalan nito. Nakahinga ng maluwag si Valerie dahil mukhang hindi siya nakilala nito. Habang pinagmabasta ni Valerie ang mga mata ni Dayan, ay napansin ng kawalan ng emosyon nito. Walang anuman, sabi ni Dayan, sabay alis at naglakad papalayo. Habang lumilipas ang mga araw, ay mas madalas na nakikita ni Valerie na binubulis Dayan sa trabaho. Isang araw, 12:00 na nang napansin ni Valerie na maraming mga empleyado mula sa graphic design department ang naglilibang sa cafeteria. Nang makuha na ni Valerie ang kanyang order, napansin niyang mag-isa si Dayan sa isang mesa, habang sa likuran nito ay ang ilang mga babae na tila pinagtatawanan siya. Hindi napigilan ni Valerie ang inis. Agad siyang lumapit kay Dayan at umupo sa kanyang tabi. Ang ganda naman ng ginagawa mong design, sabi ni Valerie nang makita ang ginagawa ni Dayan, na agad ring tinago ng babae. Ngumiti si Valerie at sinubukang pasiyahin si Dayan. Nagulat si Dayan at mabilis na itinago ang kanyang sketch. Nahihiya ako, sabi nito, halatang hindi sa papuri. Naku, huwag kang mahiya. Ang ganda nga ng gawa mo eh, sagot ni Valerie, pilit na nagpapakumbaba. Habang nagtatawanan ng mga babae sa kabilang mesa, narinig ni Valerie ang ilang masasakit na salita. Tignan mo yan, nagsasama ang mga bobo at walang pinag-aralan, sabi ng isang babae sabay tawa. Bagay ang friendship nila. Halatang hindi magtatagal sa kumpanyang to, natatawang bulong ng babae. Nag-init ang ulo ni Valerie sa narinig, kaya tumayo siya at humarap sa mga ito. Anong sabi mo? Taas kilay na tanong ni Valerie sa babae. Tumayo naman ang mayabang na babae at humarap sa kanya. Ang tapang mo ah, anong pinagmamalaki ng isang janitor na katulad mo? Mayabang na sabi ng babae. Napakuyom si Valerie at halos gusto nang ipagsigawan na siya ang anak ng CEO. At kayang-kaya niyang ipatanggal ang mga ito sa trabaho ng sabay-sabay. Magsasalita na saan siya, nang bigla siyang hinawakan ni Dayan sa braso at mahinang umini.
Wag na, umiwas na lang tayo sa gulo, sabi ni Diane na tila inuunawa ang galit ni Valerie. Huminga ng malalim si Valerie, pigil na pigil ang kanyang galit at tumalikod na lamang. Lumabas sila sa cafeteria para sila'y magpakalma. Habang naglalakad ay biglang nagsalita si Valerie. Nakakainis ang mga babaeng yon. Hindi ako makapaniwala na kaya nila akong apihin. Galit na sabi ni Valerie. Tahimik naman si Diane at nakatingin lang sa kanya. Tinaasin nito ng kilay ni Valerie. Ikaw, bakit hindi ka lumalaban kapag inaapi ka? May boses ka naman. Pagsalitaan mo rin sila. Inis na sabi ni Valerie kay Diane. Ngayon, nararamdaman mo na kung gaano kasakit ang inaapi. May naon niyang sabi, ngunit seryoso. Napatingin si Valerie kay Diane. Naguguluhan siya. Hindi siya nakapagsalita. Humarap si Diane kay Valerie at sa seryosong tono, sinabi nito, Alam ko kung sino ka, Valerie. Anak ka ng CEO at kilalang kilala kita. Hindi kita nakakalimutan at alam kong nandito ka para sa OJT. Nagulat si Valerie at hindi makapagsalita. Teka, bakit hindi mo agad sinabi? Tanong ni Valerie, kabadong naghihintay ng sagot. Ngumiti si Diane ng bagya. Dahil ang daddy mo ang nagpapasok sa akin dito para tulungan ka. Napanganga si Valerie sa narinig mula kay Diane. Hindi niya akalain na alam pala nito ang lahat. Ano? Alam mo na? Pati ang patungkol sa pagiging janitress ko? Tanong ni Valerie. Gulat na gulat. Tumango si Diane at ngumiti ng bahagya. Oo, alam ko. Matagal na rin akong pinapasok ng daddy mo dito. Sinabi niya sa akin na isa ako sa mga binubuli mo noon. Pero gusto niyang tulungan ako bilang kabayaran sa nangyari. Sagot ni Diane. Mahina ngunit kalmado ang boses. Natigilan si Valerie at hindi makapaniwala sa mga sinabi ni Diane. Ibig sabihin, kaya ka narito ay para samahan ako? Tanong niya na nanginginig ang boses. Oo, sagot naman ni Diane. Ayaw ng daddy mo na mag-isa ka sa sitwasyon na ito. Alam niyang mahirap ang pinagdaraanan mo, kaya gusto niyang may kasama ka kahit papaano. Namumutla si Valerie sa narinig. Tila ba bumagsak ang mundo niya. Hindi ko alam. Hindi ko akalain na ganito ang plano ni Daddy. Bulong niya sa sarili habang nakatitig kay Diane. Nakita ni Diane ang pamumutla ni Valerie, kaya tinawakan niya ang kamay nito. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ipagkakalat ang sekreto mo, Valerie. Maaasahan mo ko. Handa akong samahan ka kahit anong mangyari. Sabi ni Diane, pilit na pinapakalma ang kaibigan. Naramdaman ni Valerie na tila nagkaroon siya ng kakampi. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Kahit papaano ay may kasama siyang mapagkakatiwalaan. Salamat, Diane. Mahina ngunit taos-pusong sabi ni Valerie. Humingi ako ng tawad sa lahat ng ginawa ko noon sa'yo. Hindi ko alam na haabot sa ganito. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo, Diane. Ngumiti si Diane at tumango. Wala na yun, Valerie. Ang mahalaga ay nagbago ka na. Nakikita ko na nagsisikap ka ngayon. Masaya ako na nakasama kita. Naging magaan ang usapan nila mula noon. At nagkwentuhan sila patungkol sa kanilang mga buhay, mga pangarap at hinaharap. Simula noon, lagi nang magkasama sina Valerie at Diane. Sabay silang kumakain at kahit papaano ay masaya si Valerie na may kasama siya sa kanyang OJT. Isang araw, habang naglilinis si Valerie sa opisina, napansin niya ang dalawang lalaking patagong nag-uusap sa sulok ng hallway. Dahan-dahan siyang lumapit upang hindi mahalata at sumilip. Siguraduhin mo na maayos na ang plano natin, ha? Narinig niyang sabi ng mas matandang lalaki sa isa pang binata na mukhang nerd. Kikilos tayo sa darating na Christmas party. Wala dapat sablay. Kumunot ang noon ni Valerie. Hindi masyadong naiintindihan ang pinag-uusapan ng dalawa. Anong pinaplano nila? Bulong niya sa sarili. Nang makita niyang natapos na ang pag-uusap ng mga lalaki, ay mabilis siyang lumayo at nagkunwaring naglilinis. Lumabas ang dalawang lalaki mula sa sulok at tinignan si Valerie. Pero hindi na lamang niya ito pinansin at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Nagkibit balikat siya at nagpatuloy sa paglilinis. Pero hindi na maalis sa isipan niya ang kakaibang usapan na narinig niya. Nang matapos siya sa trabaho, agad niyang tinext si Diane. Nasaan ka? Tanong niya. Nasa underground parking ako. Mabilis na sagot ni Diane. Nagtungo si Valerie sa basement at pagdating niya roon, nakita niya si Diane na nakaupo sa sahig. Magulo ang buhok at umiiyak. Nakapalibot sa kanya ang ilang mga babae
at pati na rin lalaki na tila pinagtatawanan siya. Agad na napatakbo si Valerie, pero bago pa siya makalapit, ay hinarang siya ng dalawang lalaki. Maigpit nilang hinawakan ang kanyang mga braso. "Ano ba to?" sigaw ni Valerie at nagpupumiglas. Lumapit ang isang mayabang na babae, si Stacy, na may mapanuyang ngiti sa kanyang mukha. "Tignan mo, dumating na ang hero ni Diane na walang pinag-aralan ng janitor," sabi ni Stacy at tumatawa. Hindi napigilan ni Valerie ang galit, pero masyadong malakas ang mga lalaking umahawak sa kanya. Nakita niya si Stacy na nalapitan si Diane. Hinila ang buhok nito at malakas na sinampal hanggang sa matumba muli si Diane sa sahig. "Bitawan niyo ako," sigaw ni Valerie, pilit na nagpupumiglas, pero hindi siya makagalaw. "Ano bang kasalanan ni Diane sa inyo?" Lumapit si Stacy kay Valerie at nakangisi pa ito. "Bakit pa hindi pa kayo umalis dito? Hindi kayo bagay rito, lalo na sa kumpanyang ito. Habang maaga pa umalis na kayo." Naiyak si Valerie sa galit at sa sama ng loob, pero walang magawa. Iniwan sila ng grupo ni Stacy at agad na nilapitan ni Valerie si Diane na umiiyak at namumula ang pisngi. "Diane, pasensya ka na. Dapat nandito ako kaagad. Pasensya na at ngayon lang ako." Umiiyak na sabi ni Valerie habang niyayakap si Diane ng maigpit. Ngumiti si Diane kahit namumugto ang mga mata. "Sanay na ako. Okay lang to. Mas importante na okay ka, anak ng CEO." Biro pa sa kanya ni Diane. Pilit na nagpapagaan ng sitwasyon. Lalo pang naiyak si Valerie. "Hindi dapat ganito. Hindi dapat ikaw ang sinasaktan nila." Pagkatapos ng insidente, hinatid ni Valerie si Diane pauwi gamit ang kanyang kotse. Habang tahimik silang naglalakbay, hindi mapigilan ni Valerie na mag-isip kung papaanong maililigtas si Diane mula sa mga bully sa kumpanya. Pagdating sa mansyon, sinalubong si Valerie ng galit na ama. "Bakit ngayon ka lang umuwi? Alam mo namang may usapan tayo patungkol sa oras, hindi ba?" Galit na humarap si Valerie. "Daddy, may nangyari po kay Diane. Binubuli siya ng mga empleyado nyo. Kailangan may gawin tayo." Nagulat naman ang kanyang ama, kaya naman mabilis na lumuhod si Valerie sa harapan ng ama at nagpapakaawang wag na siyang maging janitor at bigyan ng mataas na posisyon sa kumpanya upang matulungan niya si Diane at may pagtanggol sa mga salbahing empleyado. Nagulat ang ama sa ginawa ni Valerie at sa sinabi niya. "Ano? Sinong may kagagawa nito?" "Si Stacy at ang grupo niya. Pinagtatawanan at sinasaktan nila si Diane. Kailangan mo silang tanggalin sa trabaho." Nagmamakaawang sabi ni Valerie. Pero biglang nag-iba ang ekspresyon ng kanyang ama. "Anak, hindi ko kayang basta-bastang tanggalin si Stacy. Anak siya ng COO ng kumpanya at maganda ang relasyon namin ng ama niya." Nanlumo si Valerie. Pero daddy, balito. Hindi tama ang ginagawa nila kay Diane." Bumagsak ang mga balikat ni Valerie habang nararamdaman niyang parang nawawalan siya ng pag-asa. "Sorry anak, pero gusto mo bang maghanap ako ng tagapagbantay niyo para hindi na kayo nila saktan?" Tanong ng ama, pero umiling na lamang si Valerie. Mas lalo silang pagtatawanan dahil nagsumbong siya. Umakit na lamang sa hagdan si Valerie. Pagdating sa kanyang kwarto, subsob siya sa unan at umiyak. Napagtanto ni Valerie na mahirap pala kapag wala kang kapangyarihan. Sa isang iglap, naramdaman niyang parang mas pinipilit siyang hilahin pababa ng mga taong mas mataas ang estado sa buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, napuno ng determinasyon ang puso ni Valerie. Pinangako niya sa kanyang sarili na pagbubutihan niya ang kanyang trabaho upang isang araw ay maging CEO siya at may pagtanggol si Diane at ang iba pang mga naaapi. "Hindi ako papayag na patuloy silang maghahari-harian dito. Ililigtas kita." Bulong niya sa sarili habang umiiyak. Sa umagang iyon, tila masama ang tingin ni Stacy kay Valerie at Diane habang sila ay nag-aalmusal sa cafeteria. Si Stacy na noon ay mahigpit na nakikipag-away kay Valerie ay hindi nag-aanong lumalapit sa kanila. Nagkatinginan ng dalawang dalaga at tila nagtatanong kung ano ang nangyari sa dating kaibigan ni Valerie. "Bakit kaya hindi na siya masyadong nakakapangga?" Tanong ni Diane habang pinapahid ang kanyang labi ng mantika mula sa kanilang almusal. "Hindi ko rin alam pero mas mabuti na siguro yon," sagot ni Valerie na may halong pag-alinlangan. Nang matapos ang kanilang trabaho sa opisina, nagpaalam na si Valerie. "Diane, mamasyal tayo saglit sa mall. Okay lang ba sa'yo?" "Sure, gusto ko rin mag-relax." Tugon naman ni Diane ng masigla.
Habang naglalakad sila sa mall at umiinom ng kape, biglang dumaan ang mga maarteng kaibigan ni Valerie sa campus na sina Tricia, kasama ang kanyang mga kaibigan. Aba, kaya pala hindi na nagre-reply si Valerie kasi may bagong kaibigan na palang nerd, sabi ni Tricia, halatang nangaasar ito. Dahil dito, hindi nakapagpigil si Valerie at hinarap si Tricia. Teka lang, Tricia, magdaan-daan ka sa pananalita, sabi ni Valerie na may matinding tono. Wow, nagalit si CEO. Hayaan mo na. Nagkakaroon lang naman kami ng kaunting kasiyahan, sagot ni Tricia na may pangasar. Nagkibit balikat na ang mga kaibigan ni Tricia. Naging CEO lang, naging mayabang na, sabi pa ng mga ito. Natawa si Valerie sa mga narinig niya. For your information, hindi ako naging CEO at never pa akong naging CEO. Actually, janitor ako sa kumpanya. Pag-amin ni Valerie. Napanganga naman ang mga ate niyang mga kaibigan sa sinabi ni Valerie. Napansin pa ng dalaga na tila nagulat rin si Dayan sa biglaang pag-amin niya sa harap ng mga kaibigan niya. For real? Ew, bakit naging janitress ka lang? Pumayag ka? Nakakatiri ka naman? Sabi ng isang babae na maarte. Huwag nating malitin ang trabaho ng janitor. At anong masama kung janitor ako? Taas noong sabi ni Valerie. Wow, you sounded like a poor lady. Nakakatawa. Hindi na ikaw si Valerie na kilala namin, sabi ni Tricia na tila nandidiri na kay Valerie. I know, because I learned a lot. Sana, kayo rin matuto kayo magpahalaga sa kahit anumang bagay. Seryosong sabi ni Valerie, kaya tumawa ang maarte niyang kaibigan. You are so weird. Tara nga girls, mukhang nahawa na ang kaibigan natin sa masamang impluensya, sabi ni Tricia, sabay tingin kay Dayan na nakayuko na ngayon. Nang makaalis ang mga ito, ay inis na bumuntong hininga si Valerie. Hayaan mo na sila, ani ni Dayan, na tila nag-aalala sa damdamin nito. Sana hindi ka masyadong naapektuhan sa sinabi nila. Ngunit tila nag-aalab ang damdamin ni Valerie. Bakit pa pinapansin ang mga taong tulad nila? Bakit pa pinapansin ang mga taong tulad nila? Wala namang kahulugan yun. Sambit niya kay Dayan. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Baka gusto lang nilang masaktan ka. Sagot ni Dayan at sinubukang magbigay ng kaaliwan. Hindi ako magpapadala. Basta alam ko ang totoo. Sagot ni Valerie. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Maya-maya ay nagpasya silang dalawa na umupo sa isang tahimik na sulok ng coffee shop upang sila ay magpahinga. Habang umiinom sila ng kape, napansin ni Valerie na panay siyang nililingon ni Dayan na parang may gustong sabihin. May problema ba, Dayan? Tanong ni Valerie kaya umarap si Dayan. Nagulat lang ako sa sinabi mo kanina sa mga kaibigan mo patungkol sa trabaho mo. Wika ni Dayan. Ang kanyang boses ay mahinaon ngunit puno ng bigat. Ngumiti naman si Valerie. Walang dapat na ikahiya sa trabahong marangal. Yan ang kailangan kong ipakita. Sagot niya na may ngiti sa kanyang labi. Parang nagbago ka, Valerie. Ibang-iba ka sa dati. Ani ni Dayan na may halong pagkamangha. Ang galing mo ha. Masaya silang naglakad pa uwi. Puno ng pag-asa. Nang makauwi sa mansyon, sinalubong siya ng kanyang ama. Kamusta ang araw mo, anak? Tanong nito. Okay lang po, Dad. Dad, nag-enjoy po ako kasama si Dayan. Sagot ni Valerie habang kumakain sila ng hapunan. Masaya ako sa mga pagbabago mo, anak. Nakikita kong medyo mature ka na. Sambit ng kanyang ama. Kailangan mong pahalagahan ang mga bagay na ito. Salamat po, Dad. Nagsusumikap po akong maintindihan ng lahat. Tugon ni Valerie na may ngiti. Alam ko na ang laga ng bawat trabaho. Sa mga sumunod na araw, naging mas masaya ang kanilang trabaho. Kahit paminsan-minsan ay binubuli pa rin sila ni Stacy, mas natutunan na nilang lumaban. Sa bawat pagkakataon, pinipilit nilang ipakita ang kanilang lakas at hindi hayaan ang mga panlalait na maapektuhan sila. Valerie, kailangan natin maging matatag, sabi ni Dayan, isang umaga habang nag-aalmusal sila. Kahit anong mangyari, huwag tayong susuko. Oo, tama ka, Dayan. Kailangan nating ipakita na hindi tayo magpapatalo. Sagot naman ni Valerie na puno ng determinasyon. Dumating ang kanilang Christmas party at masaya silang nagtipon-tipon sa malaking function room kasama ang mga empleyado. Ang mga dekorasyon ay kumikislap sa ilalim ng ilaw at ang musika ay puno ng saya. Ang saya, Valerie. Ang ganda ng party. Pasiglang sabi ni Dayan. Oo, at malapit na rin tayong matapos sa pag-OJT. Sagot ni Valerie sabay ngiti.
Ngunit habang nagsasaya ang lahat, napansin ni Valerie na hindi pa rin dumarating ang kanyang ama. "Nasaan na kaya si Dad?" tanong niya kay Dayan at mukhang nag-aalala na rin. Maya-maya, biglang pumasok si Mr. Reyes, ang sekretary ng ama ni Valerie na umiiyak. "Everyone!" sigaw niya sa mikropono. "Nakita ko ang CEO sa office. Wala na siyang malay." Dahil dito, parang bumagsak ang mundo ni Valerie. "Ano?" sigaw niya na puno ng takot. Natigilan naman ang mga tao at halata ang gulat sa kanilang mga mata. "Kailangan nating tumawag ng tulong," sabi ni Dayan habang hinahawakan ng kamay ni Valerie. "Kailangan nating makaalis dito." Ngunit hindi nagtagal, dumating ang mga paramedics at nagtrabaho sila upang asikasuhin ang kanyang ama. "Kailangan nating ipasok siya sa ospital," sabi ng isa sa mga paramedic. Nang maisakay ang kanyang ama sa ambulansya, naroon pa rin si Valerie, hindi matanggap ang nangyari. "Bakit ganito? Ang saya-saya natin kanina." Naiiyak na tanong niya. "Hindi kita iiwan, Valerie," narinig niya sabi ni Dayan, nakasama niya ngayon. "Kailangan mong maging matatag. Nandito ako sa tabi mo." Maya-maya, sumakay na sila sa ambulansya at umalis. Sa isip ni Valerie, nagpatuloy ang laban para sa kanyang ama. "Walang makakapigil sa akin. Laban lang tayo, Dad. Mahal na mahal kita." Bulong niya sa sarili habang pinapahid ang kanyang mga luha. Habang tumatakbo ang ambulansya, natanto ni Valerie na ang tunay na laban ay hindi lamang sa mga tao sa paligid niya, kung hindi sa kanyang sarili mismo. Natatakot ako sa posibleng mangyari kay Dad." "Hindi ka nag-iisa, Valerie. Sasamahan kita hanggang dulo," sabi ni Dayan na may ngiti sa labi na tila nagbibigay liwanag sa madilim na sitwasyon. Pagdating nila sa ospital, mabilis lang inisikaso ng mga medical staff. Ang puso ni Valerie ay tila bumabagsak sa takot at pati na rin sa pagkabahala. "Ano ang nangyari kay Dad? Please help me, Dad." Nag-aalalang tanong niya si isang nurse. "Patuloy lang po ang monitoring. Paghintay na lamang po tayo," sagot ng nurse na may mahinawan at nakakaaliw na tono. Dahil dito, napagtanto ni Valerie na ang buhay ay hindi palaging madali. Ang bawat desisyon, bawat hakbang, ay may kaakibat na responsibilidad. "Kailangan kong matutunan ng lahat para sa akin at pati na rin para sa kanya," bulong niya sa sarili. Habang nag-aabang sila, nagbigay si Dayan ng suporta. "Valerie, nandito lang ako. Dito ako para sa'yo. Kahit anong mangyari, nandito lang ako sa tabi mo," sabi niya na tila nag-aalok ng liwanag sa dilim ng sitwasyon. Sa paglipas ng oras, dumating ang mga doktor at nagsalita. "Nasa stable condition na po ang ama nyo. Kailangan lang siyang bantayan," sabi ng doktor na may mahinaw na boses. "Salamat po, Dok. Kailangan niyang makabangon. Kailangan ko siya," sabi ni Valerie. Halos magpasalamat sa Diyos na hindi nawala ang kanyang ama. Nang makapasok na nga sila sa kwarto ng kanyang ama, napansin ni Valerie ang mga tubes at ang mga monitor na nakakabit dito. "Dad, nandito ako. Laban tayo," bulong niya habang hinahawakan ng kamay ng kanyang ama na wala ng malay. Isang buong araw nang lumipas mula nang maospital ang kanyang ama. Si Valerie ay nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang ama. Nag-aalaga at nagmamasid sa bawat paggalaw nito. Sa kabila ng mga pagdapo ng ilaw mula sa mga monitor, nanatiling tahimik ang kanyang ama. Walang anumang sinyalas na siya ay magigising. Maya-maya, may kumatok sa pinto, si Mr. Reyes, ang matagal ng sekretary ng kanyang ama. Pumasok na may dalidalang basket ng prutas. "Magandang umaga, Valerie. Nais ko lamang sanang dalhan ka ng kaunting pagkain," ani ni Mr. Reyes, na tila nag-aalala sa kalagayan ng kanyang amo. "Salamat, Mr. Reyes. Mahalaga ito sa akin," tugon ni Valerie habang sinasalubong ang basket. "Kamusta po ang kumpanya?" "Bumubuhos pa rin ang trabaho. Pero lahat ay nag-aalala sa kalagayan ng CEO," sagot ni Mr. Reyes. "Ano pang sinabi ng mga doktor?" "May lason po na natagpuan sa dugo ni Daddy, kaya po siya nawala ng malay," sagot ni Valerie na may halong lungkot. "Lason? Bakit naman lalasunin ng CEO natin ang kanyang sarili?" tanong ni Mr. Reyes. Naguguluhan. Napatingin sila sa isa't isa at sa may mga mata ni Valerie makikita ang takot. "Mr. Reyes,
Natatakot akong may gustong gumawa sa kanya ng masama. Sabi ni Valerie, habang ang mga kamay niya ay nanginginig pa. Baka may tao sa kumpanya na may masamang balak. Tila nag-aalala si Mr. Reyes sa mga sinabi ni Valerie. Hindi mo dapat isipin yan. Pero kung may ganitong sitwasyon, mas mabuti nang mag-ingat ka. Anya sabay hawak sa nanginginig na kamay ni Valerie. Salamat, Mr. Reyes. Ang dami kong iniisip. Baka ako na ang susunod na target. Sabi ni Valerie na puno ng takot. Huwag kang masyadong mag-alala, Valerie. Habang wala pa ang CEO, ako na lang muna ang mag-aasikaso sa kumpanya. Sabi ni Mr. Reyes na may ngiti sa labi. Subalit sa likod ng kanyang ngiti ay ang lungkot na hindi may kubli. Salamat po. Noon pa ay parang anak na po ang turing niyo sa akin. Sagot ni Valerie na may ngiti. Tila nagbibigay ng liwanag sa madilim na sitwasyon. Lagi akong nandito para sa inyo. Sabi ni Mr. Reyes. Kung kailangan mo ng tulong narito lang ako, Valerie. Maya-maya ay biglang kumatok si Dayan at ito ay pumasok. Hi Valerie, kamusta ka na? Tanong ni Dayan habang napansin si Mr. Reyes. Dayan, nandito si Mr. Reyes. Nagdala siya ng prutas. Sabi ni Valerie. Nagpasalamat kay Mr. Reyes bago siya umalis. Salamat po Mr. Reyes. Ingat po kayo ha. Nagsalita naman si Mr. Reyes bago umalis. Tatawagan kita kung may mga updates. Huwag kang mag-alala, Valerie. Laban lang tayo. Nang mawala na si Mr. Reyes, si Dayan ay humarap kay Valerie. Kamusta ang iyong ama? Tanong nito na tila nag-aalala. Wala pa rin siyang manay. Sagot ni Valerie. Ang kanyang tinig ay puno ng kalungkutan. Nalaman ko rin mula sa mga doktor na may lason sa katawan niya. Ano? Lason? Grabe naman. Naku, paano nangyari yan? Tanong ni Dayan at hindi makapaniwala. Hindi ko rin alam, pero parang may gustong kumitil sa buhay ng aking ama, lalo na't maraming gustong umagaw sa posisyon niya. Sagot ni Valerie. Nahuhulog ang mga luha sa kanyang mga mata. Dapat kang mag-ingat, baka may iba pang taong gusto mangyari to. Sabik na sabi ni Dayan na tila nakikiramdam sa sitwasyon. Maya-maya, nagkwento na nga si Dayan patungkol sa kanyang araw sa kumpanya. Basta sa kumpanya, napansin ko ang ama ni Stacy. Parang siya na ang naghaharirian. Sabi ni Dayan kaya tumaas ang kilay ni Valerie. Dahil dito, ay tila may naisip si Valerie. Dayan, baka may kinalaman ng ama ni Stacy sa pagkaka-hospital ng ama ko. Biglang sabit ni Valerie. Ang kanyang puso ay bumibilis. Ano? Bakit mo naman nasabi yan? Nagtatakang tanong ni Dayan. Naalala ko noon na may dalawang lalaki na nag-usap sa may tagpong sulok sa hallway habang nililinis ako. Isa sa kanila ay mukhang ama ni Stacy. Sambit ni Valerie na puno ng pag-aalala. Baka nga, pero paano mo ito mapapatunayan? Tanong ni Dayan na tila naiintriga sa sinasabi ni Valerie. Marami na ring mga tao sa kumpanya ang nag-aagawan sa posisyon ng aking ama. Isa sa kanila, maaaring isang empleyado ng aking ama ang may ganitong masamang balak. Sabi ni Valerie, ang kanyang isipan ay nag-uugnay ng mga detalye. Valerie, natatakot ako para sa'yo. Baka may mangyari sa'yo. Ani ni Dayan, ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba. Dayan, kailangan kong kumilos. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Seryosong sagot naman ni Valerie. Sabay tumayo. Iririval ko na ang tunay kong pagkatao. Ikakalat ko sa publiko na ako ang anak ng CEO at handa na akong umupo sa posisyon ng aking ama. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Dayan habang naguguluhan. Kailangan ng kumpanya ng matatag na leader. Hindi ko na kayang maging tahimik. Handa na akong ipakita ang aking tunay na mukha sa lahat. Sabi ni Valerie na puno ng determinasyon. Valerie, hindi ito madaling desisyon. Kaya mo ba ang pinaplano mo? Tanong ni Dayan na may halong pangamba. Huminga ng malalim si Valerie. Para sa aking ama at sa kumpanya, gagawin ko ito. Wala akong ibang paraan. Sagot niya na puno ng lakas. Ikaw ang masusunod, pero sana maging maingat ka. Huwag kang papayag na maligaw sa landas. Sabi ni Dayan na tila nag-aalala. Alam ko, Dayan, pero kailangan kong ipakita ang aking lakas. Walang makakapigil sa akin. Nasa akin ang laban. Tugon ni Valerie na puno ng tapang. Valerie, sigurado ka na ba talaga?
Kinakabahan ako para sa'yo. Tanong ni Dayan. Oo, kailangan kong ipakita ang aking lakas. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang gagawin ko. Sabi ni Valerie na puno ng tiwala. Kung ganon, handa akong sumuporta sa'yo. Sabi ni Dayan na may ngiti. Basta sabay tayong lalaban. Salamat, Dayan. Kailangan ko ang suporta mo. Sagot ni Valerie na sa kabila ng takot at pangamba ay puno ng pag-asa. Sa mga sandaling iyon ay nagpasya si Valerie na hindi siya susuko. Ang laban para sa kanyang ama at sa kumpanya ay nagsisimula na. Sabi niya sa sarili, hindi ako papayag na manalo ang sino man sa mga masasamang balak ng mga ito. Sa aking puso, meron akong lakas at katatagan upang ipaglaban ang aking pamilya at ang aming kumpanya. Sa pag-alis ni Dayan at ni Valerie ay naiwan sa kanyang mga iniisip. Ang kanyang puso ay puno ng determinasyon na ipaglaban ang kanyang ama at ang kumpanya. Tila nagliliwanag ang kanyang landas at handa na siyang ipakita ang kanyang tunay na pagkatao. Kahit na ang mga alon ng takot at pangamba ay patuloy na humampas sa kanyang puso, nakatayo siya na puno ng pag-asa, lakas at pati na rin tapang. Sa kanyang isip, nag-iisa lamang siya, ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Maagang nagising si Valerie sa araw na iyon. Nagsimula ang kanyang umaga sa isang puno ng seryoso at determinasyon. Pinili niyang ipaganda ang kanyang unang araw bilang CEO ng kumpanya. Suot niya ang isang mamahaling itim na blazer at puting blusa, habang ang kanyang pantalon ay angkop na angkop sa kanyang tayog at may eleganteng takong. Nag-ayos siya ng kanyang buhok. Iniwasan ng mga malalalim na likha at naglagay ng kaunting makeup upang magmukhang presentable at maganda. Nais niyang ipakita sa lahat na handa na siya para sa bagong hamon. Dahil sa pangyayaring naganap, alam niyang maraming reporters ang maghihintay sa harapan ng kanilang kumpanya. Isang matinding isyu ang pumapalibot sa kanilang pamilya. May gustong kumitil sa buhay ng kanyang ama, pero sa halip na matakot, nagbigay ito sa kanya ng lakas ng loob. Walang sino man ang makakapigil sa akin. Sabi ni Valerie sa kanyang salamin, na para bang pinapaniwala ang sarili sa kanyang mga sinasabi. Nagmamaneho siya ng kanyang magara at mamahaling kotse patungo sa kanilang opisina. Sa kanyang isipan, puno siya ng mga plano at estratehiya kung papaano niyang mapapalakas ang kumpanya at maalis ang mga taong may masamang intensyon. Pagdating niya sa harapan ng kumpanya, hindi niya maiwasang mapansin ang mga nakatingin sa kanya. Halos lahat ng tao sa labi ay naguguluhan at tila nag-uusap patungkol sa kanyang pagdating. Nagsuot siya ng sunglasses upang mas maitago ang kanyang damdamin at taas noong naglakad patungo sa loob ng gusali. Walang sino mang nakakaalam kung sino siya, kahit na ang mga empleyado na dati niyang kasama. Nang makarating siya sa gitnang bahagi ng lobby, humarap siya sa mga reporters, tinanggal ang kanyang sunglasses, at nakita ang mga nagulat na mukha lalo na ang mga empleyadong nakakasama niya. Sino ka? At anong kaugnayan mo sa CEO? Tanong ng isang reporter, nakanganga sa kanyang kagandahan. Good morning everyone. Ako si Valerie Villagonzalo, ang nag-iisang anak ng CEO. Sagot niya na may ngiti sa kanyang mga labi. At simula ngayon, ay ako na ang mamumuno sa kumpanya. Ang mga mata ng mga tao ay lumalaki sa pagkabigla. Naguluhan ang mga tao, lalo na si Stacy, na halatang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Si Stacy, na isang dating nang bubuli sa kanila ni Dayan, na laging nagmamalaki sa kanyang kayamanan at sa kanyang posisyon. Naramdaman ni Valerie ang pananabik at sabik ng kanyang puso. At nakaramdam siya ng kapangyarihan at tila nagudyok sa kanya na ipaglaban ang kanyang karapatan. Dapat kayong maganda dahil wala nang takas ang sino mang may ginagawang masama sa kumpanya. Dagdag pa niya habang tinututok ang kanyang mga mata kay Stacy. Pagkatapos ng mga tanong, tinalikuran niya ang media at nagtungo sa may opisina ng kanyang ama. Doon nakita niya ang ama ni Stacy at si Mr. Reyes at ito'y mga nag-uusap. Agad silang nagulat nang makita siya. Sinong batak ito? Tanong ng ama ni Stacy. Naguguluhan at nag-aalangan. Valerie, bakit nandito ka? Gulat na tanong ni Mr. Reyes. Sino siya? Tanong pa ng ama ni Stacy. Anak ng CEO, sabi ni Mr. Reyes na parang naguguluhan din. Sa wakas, naupo na ako. Sagot ni Valerie.
habang umuupo sa swivel chair ng kanyang ama. Teka, anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama ni Stacy na nag-aalangan. Alam ko na ang lahat. May mga traitors sa kumpanya at dapat silang umalis dito. Matigas na sagot ni Valerie. Nakita niyang kumunot ang noo ni Mr. Reyes. Hindi mo ito kayang gawin, Valerie. Isang CEO lang ang pwedeng gumawa nito. Sabi ni Mr. Reyes kaya ngumiti si Valerie. Kaya kong gawin ito. Dahil simula ngayon, ako na ang CEO. Nagsitawanan naman ang dalawang lalaki na para bang nagbibiro si Valerie. Valerie, hindi ito ganito kadali. Ang dapat na CEO ay ako. Dahil mas matagal na ako nandito. At alam ko ang takbo ng kumpanya. At isa pa, mas maaasahan ako ng ama mo dahil ikaw ay isa ka lamang spoiled na bata. Aniya, nagtatakang ipinakita ang kanyang kapangyarihan. Bakit? Kasi sekretary ka? May ebidensya ako na alam mo ang mga balak mo. Sagot ni Valerie, sabay labas ng mga litrato mula sa kanyang bag. Nakita ni Mr. Reyes ang mga litrato ng kanyang kausap na may pinaplano at unti-unting nagbago ang kanyang mukha. Bigla itong tumawa. Walang sino man ang maniniwala sa iyo, Valerie. Hindi ka pwedeng maging CEO dahil hindi yan ang proseso. Noong una pa man, alam na ng ama ko ang mga balak nyo. Sabi ni Valerie na ngayon ay hindi natatakot. Maya-maya ay lumabas ang kanyang ama mula sa kanyang silid. Namiss niyo ba ako? Sabi ng kanyang ama na may lakas ang loob. Nagulat sina Mr. Reyes at ang ama ni Stacy. Anong nangyayari? Akala ko pa hindi ka na magigising. Alam ko na ang lahat. Sagot ng kanyang ama na may ngiti sa labi. Nakalabas na ako sa panganib. Anong sinasabi mo? Tanong ng ama ni Stacy na nagtataka. Alam ko na isa sa inyo ang may balak na kumitil sa buhay ko. Aniya, nagmamasid sa kanilang mga reaksyon. Walang katotohanan ang sinasabi mo. Isang kapaliwan lang ito. Sigaw ni Mr. Reyes. Enough, Mr. Reyes. May mga ebidensya ako na nagpapatunay sa inyong dalawa. Sabi ng CEO habang ipinapakita ang mga litrato sa kanila. Umabot ang tensyon sa pagitan ng grupo. Ipinakita ni Valerie ang mga litrato at nakita nilang nag-uusap sina Mr. Reyes at ang ama ni Stacy. Nagtataka ang mga ito at tila naguguluhan. Bakit? Anong ginawa mo? Tanong ng ama ni Stacy na nag-aalala. Alam ko na ang lahat. Kaya ginawa akong janitor si Valerie upang malaman ang mga balak nyo. Paliwanag ng CEO. Hindi. Imposible ito. Sigaw ni Mr. Reyes na nagwawala. Walang takas para sa inyo. Dagdag pa ng CEO. Maya-maya nagsilabasin na ang mga pulis at nilapitan ng mga ito. Pinagtulungan nila ang mga ito. Umalis na kayo. May sapat na ebidensya laban sa inyo. Sabi ng CEO. Nang dinakip ang ama ni Stacy at si Mr. Reyes, nagyakapan sina Valerie at ang kanyang ama. Tagumpay ang plano natin. Sabi ng ama ni Valerie na puno ng saya. Salamat, Dayan, sa lahat ng suporta mo. Sabi ng CEO kay Dayan na masayang nakatingin sa kanila. Walang anuman po yon. Nandito lang po ako para sa inyo. Sagot naman ni Dayan na puno ng pagmamalaki at galang. Nagtataka si Valerie. Paano mo nagawa ito, Dad? Alam kong kailangan nating ipakita ang ating lakas at pagkakaisa. Kaya binigyan kita ng pagkakataon, Valerie, upang makatulong sa kumpanya natin. Salamat sa tiwala, anak. Sagot ng kanyang ama. Salamat rin sa pagtitiwala mo sa akin, Dad. Ipagpapatuloy ko na po ang natutunan ko. Sagot ni Valerie, na puno ng tiwala at determinasyon. Magiging maayos ang lahat. Ipinapangako ko po. Sabi ni Valerie sa kanyang ama. Proud ako sa iyo, Valerie. Yan ang tunay na anak ko. Sagot ng kanyang ama na puno ng pagmamalaki. Maraming pagbabago ang mangyayari. Isusulong ko ang lahat ng mga ideya ko. Dagdag pa ni Valerie na puno ng pag-asa. Sa wakas, napatunayan ni Valerie na handa na siyang maging CEO. Tinanggal niya ang mga empleyadong mapagmataas at bully bilang kaparusahan. Nagpasya rin siyang gawing sekretaris Dayan at masaya silang nagtulungan sa kanilang mga bagong tungkulin. Gagawin kong isang magandang kumpanya ito. Sabi ni Valerie habang tinutuklas ang kanyang bagong opisina na puno ng inspirasyon. Basta't sama-sama tayo, walang hindi tayo kayang abutin. Sagot ni Dayan na masayang nakatingin sa kanya. Habang nag-uusap sila, pumasok ang mga bagong empleyado. Congratulations, Miss Belia Gonzalo. Excited na po kami para sa mga pagbabago.
sabi ng isang empleyado na puno ng pag-asa. Salamat. Makasigurado kayo na magiging maganda ang inyong karanasan dito. Sagot ni Valerie. Ang araw na iyon ay hindi lamang isang simula para sa kanya bilang CEO, kung hindi pati na rin sa isang bagong pamilya sa loob ng kanilang kumpanya. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, nalaman niya na ang mga pagsubok at hamon ay bahagi ng kanyang paglalakbay. Ngunit sa tulong ng kanyang ama at ng bagong kaibigan, tiyak na makakamit niya ang tagumpay. Ang araw na iyon ay puno ng laban at pag-asa, at pati na rin bagong simula. Ang kanyang pangarap na maging isang mahusay na leader ay unti-unting naging katotohanan, at sa uli, siya at ang kanyang pamilya ay nagsimulang bumuo ng mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating na ang pinakamahalagang araw para kay Valerie at Diane, ang kanilang araw ng pagtatapos sa pag-aaral. Sa loob ng 4 na taon ng kanilang pag-aaral, nagtagumpay sila sa kabila ng mga pagsubok at hamon na kanilang hinarap. Ngayon nakasuot sila ng kanilang mga toga at caps, handang ipagmalaki ang kanilang mga natamo. Diane, ang saya-saya ko. Hindi ko akalain na darating tayo sa araw na ito. Sabi ni Valerie habang niyayakap si Diane. Oo nga, sa lahat ng mga pinagdaanan natin, narito na tayo. Sagot ni Diane, puno ng saya. Ang kanilang mga ngiti ay tila nagpapahayag ng lahat ng kanilang pinagdaraanan. Dapat tayong mag-selfie. Mungkahi ni Valerie habang kinuha ang kanyang telepono. Maya-maya, narinig nilang isang boses na tumawag sa kanila. Valerie, Diane. Napatingin sila at nakita si Tricia, ang dating kaibigan ni Valerie, na mas madalas na nilang nakakasagutan sa kanilang eskwelahan. Tila nahihiya si Tricia habang lumalapit. Pasensya na kayo ha. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad. Lalo na sa'yo, Diane. Alam kong hindi naging maganda ang naging ugali ko noon. Sabi ni Tricia, mukhang labis na nahihiya. Dahil sa mga salitang iyon, napansin ni Valerie ang pagbabago sa mukha ni Diane. Ngumiti siya at sinagot si Tricia. Okay lang, Tricia. Naunawaan ko na ang mga nangyari. Basta hindi lang tayo bumalik sa mga yon. Ngunit ang mga salitang ito ay tila nagbigay ng ilaw kay Tricia. Talaga? Salamat, Diane. Nais ko talagang ayusin ang lahat. Sabi niya na puno ng pasasalamat. Walang anuman. Bawat isa sa atin ay nagkakamali. Sagot ni Diane na tumingin kay Valerie na nakangiti na. Mahalaga na natutunan natin ang aral mula rito. Okay, let's go. Let's all take a picture together. Sabi ni Valerie. Kinuha ulit ang kanyang cellphone at nag-picture sila. Maya-maya ay nagdesisyon ang grupo na mag-celebrate sa mansyon ni na Valerie. Naganda sila ng masarap na pagkain at nagtipon-tipon sa malaking silid. Nagkikwentuhan at nagtatawanan ng lahat habang nag-enjoy sa bawat sandali ng kanilang tagumpay. Wala na talagang tatalo sa luto ni Aling Nena. Ang sarap ng mga handa. Sabi ni Valerie habang tinitikman ang kanyang paboritong kare-kare. Grabe, kaya pala masarap kumain dito. Salamat, Valerie ha. Sabi ni Tricia na puno ng saya. Walang anuman, basta't sama-sama tayo. Sagot ni Valerie na puno ng ngiti. Habang nag-uusap ang grupo, napansin ni Valerie ang kanyang ama na nag-iisa sa balcony, umiinom ng kanyang paboritong inumin. Tila nag-iisip ito. Kaya't nagdesisyon siyang lapitan ng ama. Dad, tawag niya habang papalapit. Bakit nandyan ka? Dito ka na sa loob kasama namin. Ngumiti ang kanyang ama at tumingin sa kanya. Nahihirapan lang akong isipin ang mga nangyari at ang lahat ng iyong mga nagawa. Valerie, proud na proud ako sa iyo, sabi ng kanyang ama. Salamat, Dad. Lahat ng natutunan ko, ikaw ang dahilan kaya nandito ako. Sagot ni Valerie, yakap ang kanyang ama. Marami akong natutunan mula sa iyo, Dad, at gagamitin ko ito sa buong buhay ko. Ano ang mga natutunan mo? Tanong ng kanyang ama, habang nakatingin ang kanyang anak na puno ng pagmamalaki. Na ang bawat pagsubok ay may dahilan. Na ang totoong halaga ay hindi lang ang tagumpay kung hindi ang mga tao sa paligid mo. Sagot ni Valerie habang may ngiti sa kanyang mga labi. Magandang aral yan, anak. Lagi mong tatandaan na ang pamilya at ang mga kaibigan ang tunay na kayamanan. Sagot ng kanyang ama. Natutunan ni Valerie na rumespeto sa kapwa-tao. Natutunan rin niyang magpatawad, hindi lamang sa iba, kung hindi pati na rin sa kanyang sarili. Ang pagtanggap sa kanyang nakaraan at mga pagkakamali
ay bahagi sa kanyang pag-unlad. Solely, napagtanto niya na ang kanyang pamilya ang pangunahing pinagkukunan ng lakas. Ang mga aral na ito ay nagbigay kay Valerie ng bagong pag-asa at pag-unawa. Ginagabayan siya na maging mas matatag at handang harapin ang anumang hamon sa hinaharap.